Hi guys, welcome ulit sa tutorial ko. So ang i-discuss natin today is chain rule sa ating differential calculus. So chain rule, ginagamit to sa pagkuha ng derivative ng isang composite functions. Like yung mga function natin na naka-squared, like x squared plus 1, ay quantity x squared plus 1 squared. And ginagamit din natin to sa pagkuha ng derivative ng ating trigonometric functions and logarithmic functions. So other term for chain rule is outside to inside rule, or the composite rule, or the function to function rule. Let's say we have this function f of g of x. Bali, ang first derivative nito is f prime of g of x times g, the first derivative of g of x. So parang ano lang siya, kunin mo yung derivative ng buo, tapos i-derivative mo yung nasa loob. So meron akong 5 example dito para maintindihan natin. So these examples come from the DCIC by Rainville, 6th edition. Number 1. Number 1. 3x plus 4 squared. Di ba maalala natin sa tinuro ko last time sa basic derivatives is ang derivative ng nx raised to n, derivative of x raised to n is n x raised to n minus 1. But apply natin siya dito. So bali, ito, i-bring down natin yung 3x plus 4. 2 minus 1 is 1. Kung papansinin nyo, hindi pa ito yung tamang sagot. Kasi nga sabi natin kanina, derivative mo yung buo, tapos derivative mo yung function sa loob. So bali, ang derivative nitong nasa loob is 3, di ba? Kasi 3x is 3, derivative ng constant is 0. Bali, ang tamang sagot dito ay 6 3x plus 4. Next naman, next example. So sana nakuha nyo to. Next example. So bali, ito naman, y is equals to a raised to 4 times a minus x raised to negative 3. So papansinin nyo dito, di ba? Ang una nyo maiisip is product rule, which is mali. Kasi yung a natin dito is a constant. Kasi nga we are differentiating in terms of x. Paano ba natin gawin to? Katulad lang din kanina sa number 1. So dy over dx or y prime, bring down natin to, negative 3a raised to 4. Copy natin tong nasa loob, a minus x. Negative 3 minus 1 is negative 4. Times, anong derivative ng nasa loob? Tama, negative 1. Kasi nga, constant yung a natin. Bali, ang sagot is negative 1 times negative 3 is positive 3. A raised to 4. Loss of exponent, gamitin natin. Pwede natin tong all over a minus x.
raised to 4. So, ito yung final answer natin. Nakuha ba? So, try natin tong next. Before pala tayo magpunta sa next, may nakalimutan pala tayong special rule ng power rule sa ating basic, which is the derivative of square root of x is equals to du over dx all over 2 square root of x. Tama ba? Tama. So ito kasi special case siya ng power rule kasi nga pwede natin tong i-rewrite as x raised to 1/2. Eh di ba kapag i-derivative natin ito, bring down 1/2 x, 1/2 minus 1/2, it's just negative. 1/2 minus 1 is negative 1/2. So, i-arrange natin, simplify natin is 1 all over 2 square root of x. So, may kinalaman to sa next problem na isosolve natin. Nagets ba? So, next problem natin is y is equals to 6 square root of 4 plus x. Dito, kung gusto nyo tong gawin, pwede lang. Pero kung susundan natin yung tinuro ko kanina, simply 6 times, anong derivative ng nasa loob? It's just 1. Then ano yung sabi ko kanina? 2 all over 2 times 4 plus x. Magiging sagot natin dito ay 6 divided by 2, 3. 3 all over square root of 4 plus x. Tama. So kung gusto nyo gawin chain rule, di ba? Pwede mo siyang i-rewrite kasi as 6 times 4 plus x raised to 1/2. And then, gawin natin, bring down yung 1/2. 1/2 times 6 is 3 times 4 plus x. 1/2 minus 1, negative 1/2. Derivative ng nasa loob, it's 1. Loss of exponent ulit, pwede natin tong ibaba. 3 all over. Anong sinabi natin kapag x raised to 1/2? It's just the same as this. 4 plus, it's square root of 4 plus x. Di ba? Parehas lang sila. Next naman. Okay na ba? Next example. Siguro buburahin ko na tong itong nasa itaas. Kasi medyo mahaba-haba na yung 4 and 5 natin. Number 4. Number 4. Y is equals to x squared times x plus 1 cube.
Di ba parang parehas lang to dun sa previous problem natin kanina. Pero dito, yung nasa labas na natin is x, di ba? Hindi na siya constant. So, applying product rule, di ba? So, dy over dx is equals to product rule. Differentiate muna natin tong una, ito, 2x times, ito, differentiate na, i-copy lang natin to pala, x plus 1 cube plus, then ito naman na i-copy natin, x squared, tapos ito yung i-differentiate natin, itong x plus 1 cube. So bali, wait lang, bali, kung i-differentiate natin to, 3x plus 1, 3 minus 1, 2. Pero ano yung sabi ko kanina? Differentiate natin yung nasa loob. Kasi kung ito lang, mamamali tayo. Times 1. Next step, simplify 2x x plus 1 cube plus 3x squared times x plus 1 squared. Gagawin natin dito is pwede natin i-factor out si x plus 1 squared. Factoring x plus 1 squared, ano matitira dito? Bali 2x times x plus 1 plus, matitira dito is 3x squared. Ang pwede natin i-simplify itong nasa loob, di ba? So bali x plus 1 squared, 2x times x is just 2x squared plus 3x squared is 5x squared plus 2x, diba? So this will be now our final answer. Wait. Pwede na to yung final answer natin. Kasi ang ginawa pa sa libro, finactor out niya pa yung x dito sa loob. Ito. Parang ginawa niya x times x plus 1 squared. Inano niya lang to, 5x plus 2. Pwede na to yung maging sagot. Or, ito. Tama ba? Yeah, tama lang. Wait. Tama lang. Goods lang yung answer natin, mga lodi. So, okay na ba? Next problem na tayo. Siguro medyo mahaba-haba itong last. Next problem, number 5. Number 5. Number 5. Ano, kalimutan ko na naman nilagay yung y. Okay lang yan.
So y is equals to quantity 1 minus 2x squared all over x. Kung mapapansin natin, di ba, pwede natin i-apply si quotient rule dito, di ba? Quotient rule. Paano na ulit tayo mag-quotient rule? Sinabi sa quotient rule is high D low, tama ba? High D low minus low D high, tama ba ako? All over the squared of the numerator. Paano ba to? So una, differentiate natin tong nasa taas. 2 times 1 minus 2x. Ano na ulit yung sabi ko kanina? Differentiate natin pati yung loob. So minus 2x, ay minus 2 lang pala, times derivative, ay times, ikakopy lang pala natin to. Sorry. So ikakopy lang natin yung numerator. Minus. Ngayon naman si numerator na yung i-differentiate, ay si denominator na pala yung i-differentiate natin. It's just 1. Then copy mo lang yung numerator. All over square ng denominator. So kung isi-simplify natin, 2 times negative 2, negative 4 times x, negative 4x times 1 minus 2x minus 1 minus 2x squared all over x squared. So, ang ginawa ko naman dito is ano bang pwedeng gawin dito? Pwede natin sigurong ihiwalay si 1 minus 2x. Kung ihiwalay natin si 1 minus 2x, try natin. Hiwalay natin si 1 minus 2x. Negative 4x minus 1 minus 2x all over x squared. Pwede natin to isulat as bali 2x na lang to. Burahin natin itong nasa taas. Burahin ko na itong mga lodi. Simplify natin itong nasa loob. Bali 1 minus 2x times negative 4 minus negative 2x. It's just negative 2x minus 1 all over x squared. So, siguro pwede natin gawin is i-expand negative 2x minus plus 4x squared plus 2x. Medyo mali tayo that part. Negative 2x plus 4x and then wait, nalito ako dun Mali. Ulitin natin. Sorry. Ito yung mahirap sa akin. Medyo ako sa mga long process. Pwede naman siyang i-caltech, di ba? 1 times negative 2x, negative 2x. 1 times negative 1 is negative 1. Negative 2 minus, times negative 2 is plus 4x squared. Negative 2x
times negative 1 is plus 2x, di ba? All over x squared. Sa amin kasi kapag ganito na is ikakaltek na lang. Nakalimutan ko na mahirap kasi kapag pag long process kasi once na nagkamali ka sa isang lang, kunwari signs like that, madadali na yung buong equation mo. So ang purpose ko naman sa pagtututorial is para naman ma-recall ko yung dating lessons and maituro ko rin sa mga incoming students like mga engineering like that or yung mga nag-aaral sa high school. So balik tayo dito sa problem. Yung makikita nyo, negative 2x plus 2x maka-cancel out. So, bali, 4x squared, ayusin na lang natin, 4x squared minus 1 all over x squared. Pwede na ito yung final answer, pero pwede pa natin i-simplify as 4 minus 1 all over x squared. So, ayun, nakuha natin yung tamang sagot. So, yun lang. And sana may natutunan kayo sa tutorial ko ngayong araw. And maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. By the way, sa pagsasolve ng DC, IC, or other engineering mathematics na subject, solve, and solve. Yun nga yung sinasabi na exposure sa mga problems para mas masanay pa yung utak mo and mas madalian ka sa pagsasolve. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood.